Good morning, good afternoon, and good evening to all our viewers from all over the world. We are here again for another episode of Ibulgar Mo. What is up mga Bulgar? We are back for another episode kung saan meron naman tayong kikilalaning isang special guest. At itong panauhin natin ngayon, kilala siya mula sa bahay ni Kuya sa iba't ibang entablado ng showbiz at ngayon pagnenegosyo. She's a comedian, an entrepreneur, a Filipina actress, and a woman who lives life completely on her own terms. Mga kabulgar, let's all welcome Kiana Reeves. Yes! Thank you for inviting me. Thank you. Alam ko sobrang Thank you busy for kasi being meron here. silang cafe, Michelle. Pero pinagbigay niya tayo ngayon. I know, thank you. Okay. Oo naman. Simula tayo. So, first, saan ang galing ang Kiana Reeves? Nung panahon kasi way back, early 2000, nauso kasi yung sexy star, and then yung mga sikat na mga lalaki is ginawang babae version. Mhm. Oo, so yung naisip ng manager ko noon na why not ganun din yung pangalan ko para trending, parang sabay sa uso. Eh, sikat nun si Keanu Reeves. Kaya ako lang nagiging parang foreign. Pero Kiana, ano ba yung buhay mo before you became Kiana Reeves? Ang buhay ko, before, sa Cebu ako Cebuana ako. So, nagkaasawa ako ng bata pa, maaga. I was 17. So, syempre, hindi ka pa ready. So, hindi maganda yung marriage life ko. Nilayasan ko, kaya napadpad ako dito sa Maynila. And then when you came here sa Manila, Pagpunta ko dito sa Maynila, syempre, survivor, kailangan ko mag-survive. So, ginawa ko lahat ng pwedeng pagkakakitaan na mag-survive ka dito. Kasi wala akong relatives dito, wala akong... Wow! Oo. Bakit mo ginustong pumunta dito? Wala lang, guts lang. Yung parang malakas lang yung loob ko kaysa naman doon ako, mamamatay ako doon. pero yun na nga, paano ka pumasok sa showbiz? Like, pagdating mo dito, Pagdating ko dito, ang bala ko lang mag-Japan. Doon yung nakadiscover sa akin, sabi niya, itry mo muna mag-artista. Then sabi ko, anong magagawin ko dun sa showbiz? Siyempre, ang mindset sa probinsya, yung magaganda lang, magaling umarte. So, para sa akin, hindi para sa akin ang artista. So, nung bata, hindi ka nagaganda sa sarili mo? Kasi probinsyana ang kitingin namin sa mga artista, yung mga anak ng foreigner, mga ganon. Nauso yung sexy star. Sabi nga, hindi ka naman kailangan umarte. Mag-uubad ka lang naman kasi sexy star, ganon. Ganon ba? O sige, go, ganon. Sabi niya, ayaw mo nun, racket din yon. Ang laging pumapasok sa isip ko, hindi yung ambisyon mag-artista. Inisip ko lagi, pera to. Kasi nga, kailangan ko mag-survive sa Maynila. Yun na, doon ko napasok sa showbiz. Pero bago mo in-explore yun, ano yung first few, dalawang trabaho na pinasok mo nung pagdating mo dito? Siguro wala pang isang buwan, niligawan agad ako ng mga mayayaman. Kasi yung mga mayayaman kasi, yung parang pinatiran lang niya ako sa bahay niya, then bahala na ako kung anong gusto kong tahakin na landas. So, sinasama-sama niya ako sa mga lakad niya. Yung mga lakad niya, siyempre may mga businessman. So, binibigyan ako ng mga calling cards. Tuntua siya. Sabi ko, bakit? Kasi sobrang yaman, bilyonaryo daw yun. So, yun, nililigawan ako, ganun. Inisip ko, naku, parang katulong naman nata ang ano ko sa, kasi ganun. Yun pala, ang gusto pala nila yung mga inosente. Yung galing probinsya. Yung mga ganun, yung wala pa mga sungay. So, yun yung natuto ako na dumiskarte. Na, ganito pala, bibigyan ka ng allowance. So, may monthly, may weekly allowance ako. So, hanggang natuto ako na pag may manligaw sa akin, ganun. So, sinakyan ko yung buhay na ganun. Iba edad ko, iba pangalan ko. Hanggang yun, na bulgar dun sa, na bulgar. Yun na nga! Mo na. Bulgar nga, di ba? Since nandiyan na nga tayo, niyanig mo ang buong Pilipinas. Nag-tell all ka nun. Yeah. Pero na-realize mo ba nung ginawa mo yun na things will be different for you? Kasi parang hanggang ngayon, ganito pa rin ako magsalita kung ano lang yung totoo. Correct. Yun lang yung ikikwento ko at walang mali sa akin na mali pala yung sabi ko, may mga naapakan pa, parang mayroon palang naapektuhan. Para sa akin, kahit i-judge nyo pa ako, yun ang tinanong nyo ko Correct. Di yun ang totoo. Hindi ko expect yun na
puputok yung issue na escort, yung mga nag-ano ng mga politician, mga businessman. Kasi akala ko normal lang yun dito sa Maynila. Eh, doon nabanggit na may mga politicians. Big deal sa news. Correct. Kasi sinakyan lahat yun. Pumutok sa buong Pilipinas at pinatawag ako sa Senado. Ang issue nun, budget daw yun ng Pilipinas. Binayad daw yung Binayad kayo. sa mga chicks. Oo. So, nabulgar doon na may mga beauty queens, mga Correct. artista, mga, ayun, inaaway na ako lahat. May mga detreat na ako noon. Kasi yung mga akala ng mga politicians is magsasalita ako. Correct. Na name drop ko sila. Kinabahan. Oo. Grabe. Tapos inaway din ako ng mga kapwa-artista. Ganun. Wala naman ako sinabi. Basta nakikita ko kayo doon. Na-guilty. Nakikita ko kayo doon. Pero hindi ko kailangang sabihin kung sino. Eh, nasa sa inyo na yung konsensya nyo na yun. Correct. Dati kasi parang good or bad, still It's a publicity. publicity. Di sumakay sila sa issue ko. Tapos, inaaway-away nila ako. Di, isa lang sagot ko. Di ba sabi ko, big stars? Ba't ka nagsasalita? Hindi ka naman big. Ay, di na nahimik sila. Kasi sabi ko, may mga big stars, gano'n. Abo na pa-interview sila. Pero hindi mo in-expect yun na yung Senado magiging involved. Hindi ko expect na, malay ko ba, galing sa probinsya. Malay ko ba kung big deal para dito yung kumukuha ka ng mga chicks, mga ano. Fast forward, Yes. biglang boom, Pinoy Big Brother. Oo, yun na yun no, 2006. Correct. So, mga 2 years na tinawid ko yung mga judgment ng mga tao. So, nagkaroon ako ng boyfriend na hapon, yun, aasawahin na ako. Ngayon, Diyos ko, aasawahin na naman, magkukulong na naman ako sa ano. Kaya hindi ko naman kailangang yumaman ako. Gusto ko lang may freedom ako na maging masaya ako. So, tumawag ako kay Tito Boy Abunda. Yan ang nagiging manager ko, si Tito Boy Abunda. Hey, Tito So Boy, nung I love pumasok you. ka sa PBB, backroom ka na. Hindi pa. Parang tinutulungan pa ako ni Tito Boy. Oh. Pero nirarakit-rakit, sinasama-sama na ako. Di ba si Ai, De Las Alas, alaga ni, backroom Correct. sila din, si Kay Brosas. So lagi akong guest sa mga concerts nila. So natutuwa si Tito Boy sa akin na Bisaya ako, tapos natatawa siya lagi sa akin. Kasi very natural eh. Oo nga. Nanonood siya, tapos balak na pala ni Tito Boy na kunin ako. Kunin. Eh, sakto-sakto na nagpa-audition ako ng PBB. Kaya lang naman ako nagpa-audition ng PBB. Kasi gusto kong takasan yung buhay ko na Sa labas? medyo ako na ganito, medyo parang pagod na ako sa kanilang lahat. So sabi ko siguro naman pagpapasok ako ng PBB, hindi na nila ako masundan doon. So yun ang reason. Hindi ko kailangan manalo. So, step by step, pagpasok mo, first day, bahay ni Kuya. Violation Okay, so- agad. Ano violation yun? Eh, kasi nga, ang inisip ko, reality show eh. Aha. O so kung ano ginagawa ko sa bahay, sa labas, gano'n din Yun ang ang gagawin doon. mo. Reality Ano nga eh. ginawa mo? Tulog, buong araw. Tapos May mga task kasi sila Kasi eh. may mga, nandyan si Direk, may mga ano kasi alarm, kung anong oras ka maligo, anong oras ka, ilang oras ka lang, 5 minutes lang maligo. Tapos, kailangan may mga taskas ganun. So ako, ang lola mo tulog. Kasi hapon na ako nagigising sa bahay. Reality show to, di ba? Correct. Tapos tulog ako. Tapos sila lahat, pinag-usapan na pala ako na lahat ng mga housemates ko. Tapos pinatawag na ako ni Kuya. So, ang pinagawa sa akin yung may poso kasi doon. Kasi mga celebrity pinarusahan. May poso doon. Puluin ko daw yung swimming pool. Oh my God! Oo. Sabi niya, di bomba-bomba din ako doon. Yun ganun ako parang wala naman kasi akong mga hidden agenda or mga... Pero nung pumasok ka, wala kang expectations. Wala, hindi ko nga alam na masama ako sa housemates eh. Pero Kiana, ngayon kasi yung mga young generation natin, they love watching mga reality Reality TV shows. shows, right? Pero inisip nila stage yun. So, ano sa tingin mo yung misconception since you've been there ng mga kabataan? Ang una kasi, talagang wala pang idea ang mga tao. Kasi hindi pa sila mababash. Yes, Hindi yes. pa masyadong sa social media. So ngayon, na-realize, nakikita ng mga generation na, ay, paglabas natin, bibash tayo, ay, nakikita pala lahat doon. Makikita kahit malilit na bagay, nakikita pala Pero ganun. scripted ba? Tapos may nag-iiyakan, may nagliligawan, ganun. So wala, Scripted ba hindi siya kayo? scripted. Hindi. Andyan naman si Direk, alam niya yan. Lahat, ilan kayong housemates doon. So nakatutok yung camera. Showbiz is show business.
business yan eh. Kailangan nila ng views eh. Yes, yes. Kasi pag the more views, the more commercial. Aha. Hindi lang naintindihan ng tao. Interesting yung topic doon. O, nagliligawan. Pak! Ang taas ng ratings, tumaas. Aha. Steady dyan, steady yung camera. Sila tutukan mo. Tsaka na itong ibang housemates. Di pa masyado importante pinatopic nila eh. O, nag-away dito. O, syempre tutok agad yung camera doon. Ganun. Pero hindi yun, di ibig sabihin na, kailangan mag-away kayo dito. Pagpasok walang mo, ganun. kailangan magliligawan kayo. Walang ganun. Darating talaga yun doon sa dahil kayo-kayo lang magkasama. Boring yung iba, nag-aaway, nagliligawan, kasi nade-develop yun doon sa loob. So, tinututukan lang ng camera yun. So, kung sa May pa may nagmo-monitor apoy lang. doon, sindihan mo Yes. pa. Kasi Okay. ang taas ng ratings eh. Yun lang yun, hindi lang naintindihan ng tao. Kahit naman ako kung mag-produce ako, syempre gusto ko yung pinapanood ka ng tao, yung interesting na topic. Di ba? Kasi business yan eh. Pero ikaw ba may nakaaway ka sa loob? Oo naman. I-search nyo. Huwag natin pag-usap. Huwag natin pangalanan. Kasi hindi naman natin kasi maiiwasan. Correct. Hindi ako pa, dahil reality show nga eh. Siguro sa lahat ng housemates, ako lang hindi gumawa ng task. Akala ko nga lalabas na ako, automatic eviction na ako eh. Ang reality show kasi, nandyan lang si Kuya, Correct. yung nag-guide. Pero hindi ibig sabihin Diyos yun. Mayroon ka sariling desisyon, mayroon ka sariling pakiramdam. Kung labag sa'yo, panindigan mo. Hindi ka naman kasi makikita naman ng tao na tama yung pinaglalaban mo eh. So hindi rin ipupush ni Kuya yan na kailangan masunod siya kasi siya yung may-ari ng bahay. Hindi eh. Kung ano yung pinaglaban mo, dun nga sila kumukuha na. Pero iba nung to. pumasok ka ba doon, gusto mo bang manalo? Yun ba yung goal mo? Hindi nga, tatakas Hindi. nga ako. Tatakas Kasi, sa life kasi outside. sa sobrang ganda ko, ang daming humahabol. Kasi syempre may na-evict, meron kayong nakakaaway, pero may mga naging kaibigan din kayo. Kayo ba? Like, nagkakaroon kayo ng emotional attachment na lalabas na sa ganyan? Nalulungkot talaga kayo? Oo naman. Yung parang yung iba kasi, hindi sila sanay na walang katabi, matulog yung, di ba, may katabing parents, Correct. kapatid, ganun, or boyfriend nila. So, doon nila nakukuha yung mga lungkot-lungkutan nila, bigla na lang iiyak, bigla na lang ganun. Mayroon naman nagkakainlaban sa loob, Talagang kasi may masyadong ganun eh. close. Oo. Paggising, sila makikita mo, hanggang mag-good night, sila pa rin nakikita mo. Pero may isa bang moment na hindi mo makakalimutan during bahay ni Kuya? Of course, yung hindi ko makakalimutan, siyempre hindi rin makakalimutan ng mga nanonood. Yung time namin ni Rostong Bibi. Padilla Oo. na Bibing Gandang Hari na ngayon. Yun talaga, totoo lahat. Lahat to totoo. Oo May nga. butterfly, Oo naman. umamin. Actually, pinag-usapan nga namin yun pa. Paano nangyari may butterfly nga bumaba? Ang ground namin is mayroon kaming net para hindi laglagan ng niyog. Kasi may mga niyog doon eh. Correct. Sa likod. So may net yun. So may duyan-duyan kami doon. Magugulat ka talaga kung paano Oo, pumasok. tapos sabi ko, hala, may gumapang. Akala ko paniki. Kasi malaki, malaya pa lang kami nakita. Hala, ang laki ng parang kaparo-paro, mga ganun. Siyempre, inisip ko, dinalaw ko ng mama ko. Kasi wala na yung mama ko. Tapos si Rostom naman, papa niya. Sabi, ay, dinalaw tayo. Nag-antay lang kami dun. Ay, lumapit sa amin. Tapos si Rostom nakaganon-ganon-ganon. So, dumapo sa kanya. Tapos sabi niya, ay. So, nag-iisip na pala siya noon. Dumapo sa kanya. Tapos nag-kiss pa, lumipad. Yan pala, humingi pala siya ng signs na kung mayroon akong makitang signs, magsalita. Magre-reveal siya. Magre-reveal siya. Pero pag wala siyang makitang signs, magdadalawang isip pa siya kung sasabihin ba niya sa buong mundo or ano. Ang purpose talaga niya ng pagpasok din, yun din yung, di ba, matagal na siyang Oo, drug, nagtatago. Yes, ganun. yes. Bakla, yan. Puro rights up niya, bakla. So, napagod na siya sa ganun. Kaya gusto na niyang makawala, mag-enjoy na niya yung sarili niya. Sarili naman niya yung mamahalin niya. So, yan yung purpose niya. Pero hindi yung purpose dahil mag-reveal siya sa akin kasi hindi naman kami nagkaalaman kung sino yung mga kasama namin sa loob. Nagkataon lang Nagkataon talaga. lang, oo. Ito ang gusto ko malaman dahil andyan si Kiana sa moment na nagpapakatotoo si Rostom. And si Kiana, kilala talaga unfiltered. Siya talaga yung perfect example ng pagpapakatotoo. Ang question ko, from the time na artista kayo sa PBBN ngayon, tingin mo ba yung mga artista ngayon nagpapakatotoo pa? Or kasi uso mga influencers, batang artista, di ba? Ito yung pinapaita. Totoo ba, meron pa bang totoo sa kanila?
kunti na lang eh. Yung nandyan kasi yung lagi nating sinasabi na, naku, ang showbiz naman ito. Kasi pag plastika, ang tawag sa'yo, showbiz naman ito. Yes. Yun ang interpretasyon na lang natin sa plastic. Yes. Nagiging showbiz. Kasi nga, laging dinideny. Kahit nakita na magkasama kayo, nag-date kayo, I know we're just friends. Ganun. Kasi nga, laging, mayroon silang inaalaga ang image Aha. na keso decente, keso ganito, Yes. ganon. So, lagi nilang dinideny. Yung mga negative na pwedeng makakasira sa kanila, as much as possible, deny talaga yan. Wala kayong magagawa, as in, ayaw nilang aminin. Tapos, takot din silang mabash, lalo na ngayon. O, kaya din, super deny talaga yan. Hindi ko rin sila masisisi dahil, like ako, madjudge talaga ang tao na nagsasabi ng totoo. Ang sa akin naman, kung love niyo ako, at least pure. Yes, dapat. Genuine yung pag-love niyo sa akin. Kasi kilala niyo na ako eh. Alam niyo na kung sino ako eh. Kung ayaw niyo sa akin, okay lang. Ganun talaga, hindi mo please lahat. So yan ang mas magaang sa side ko. Dahil kilala ko yung mga taong nagmahal or ganun. So sila, mahirap dahil minahal sila dahil as perfect ka. Correct. Eh kung malaman na yung baho mo, hindi ka na nilalove. Wala na, Wala na oo. matira. Ganun. Kaya yun ang mahirap sa kanila. Pero hindi natin masisisi dahil may mga commercial sila. Hindi Correct. pwede may negative sila. Oo. Kaya depende tayo sa level ng kung ano yung karakter na pinoportray mo sa showbiz. Tama. Gampanan mo na lang yun. Eh ako, ito yung unang-unang minahal ako, Correct. tinanggap ako ng Tinanggap tao na na ganito tao, ako. yes. Siguro kung magpaka-plastic ako, hate na nila ako lahat. Ano importante sa'yo? Like, Ano? kunyari, anong normal day kay Kiana ngayon? Pagising mo, ano yung goal mo? Paano papasaya sa iyo? Ngayon sa sitwasyon namin na nagninegosyo kami, ang masarap sa pakiramdam yung marami kaming tao, Yes, syempre, of negosyo. course. Yeah. Tapos, pag nag-close kami, alam mo yung pagkatapos mo magkwenta, ano tayo, ito yung sales natin. Tapos, shower, tapos, nahilata na sa kama, manonood ng YouTube. Yun ang comfort namin. Oo, parang sarap na pakiramdam na yung likod namin na Higa sa kama. ano ba yan, na tama sa kama. Ay, ang sarap, parang ganun. Oo. Tapos, kinabukasan naman, pagising, syempre, ready na yung katawan mo, emotionally, physically, para trabaho ulit. So, iba na yung meaning sa'yo nga ng pagod ngayon sa ng pahinga? Ibang-iba na mula nung time na mas active ka sa showbiz? Oo, kasi di ba hindi naman dahil nag-matured ka. Mayroon ka kasing commitment. Ang pagninegosyo kasi is commitment yan sa sarili mo at sa negosyo. Kasi pinasukan mo yung negosyo or bagay na yan, gampanan mo. Pag hindi mo siya Tama. kayang gampanan, umalis ka. Yes. Kasi mahirap yun, marami ka kasing maabala. Totoo yun. Oo. Tsaka yung pride mo rin na, patayo-tayo ka ng negosyo, hindi mo Wala pala naman kaya. nangyari, Ano oo. na nangyari, sarado na. Mga ganun. Ano yung mga natutunan mong lessons? Unang-unang lesson na natutunan ko, mag-ipon. Mag-ipon. Diyos ko, puro kayo, Diyos ko, dali-dali pa naman mag-shopping ngayon, online lang. O habang nagre-relax ka, add to cart ka na lang. Hindi mo mapapansin na wala ka na. Siyempre dumaan ako dyan eh. Dumaan ako sa pagkaburara din na akala mo hindi nauubos yung pera. Totoo yung sabi nila, hindi laging Pasko. Lalo na sa showbiz. Sa isang buwan, isipin nyo na lang, ilan guesting mo? Ilan ba yung project mo sa isang buwan? Next month, mayroon ka pa bang project? Siyempre, yung mga teleserye, tatakbo pala yung buwan. No? After ng teleserye mo, anong next? Tapos every year may bago artista. Yung bago, yun ang una na, yun na naman susunod nakafocus yung Yes. mga network doon. Yes, totoo. Kasi new faces Yes. lagi yan eh. Every year yan, may bago. So ikaw yung nauna ka, tapos akala mo hindi matatapos kasi sikat, ganun-ganun. Mayroon na namang susunod sa'yo. Siyempre, yun naman big focus na naman yung mga, kasi sawain yung Pinoy eh. So hanggang hindi mo tanggap sa sarili mo na wala ka ng project. So ngayon, hindi ka nakaipon kasi inisip mo, hindi nawawala yung project mo. Ganun ang nangyayari. Tama. So hindi kayo nag-iipon kasi
feeling nyo maganda kayo lagi, gwapo kayo lagi. Hindi. Kasi maraming susunod. Yes. Na pwedeng mas magaling. Ah, totoo yun. Lagi yan. Eh, ang tao, nagsasawa, ikaw na naman. Ito na naman. Wala ba iba artista tong network na to? Ikaw na naman. Ganoon ng, di ba? Kahit nga tayo nanonood, ito ba yung Correct. bagong, sila na naman, ano ba yan? So, hindi ka na nanonood kasi alam mo na eh, the way mag-acting. So, ganun po yun. Pag mag-artista kayo, ipon kayo ng ipon kasi hindi laging may project. Kaya lagi kong sinasabi sa mga bata na nagsushowbiz, mag-ipon. Kasi So, mas hindi- matalino ka na ngayon? Dati pa ako matalino, hindi lang nila pansin. Hindi mo sabihin, mas matalino ka na sa pag-handle ng mga katulad ng pera, ganyan. Kasi di ba sabi nga nila, through experience, kung hindi ko rin nadaanan yan, pakialam ko rin. Pero wala Kasi ka gastador nagsisiyan din dyan? ako. Wala, kasi natututo ako eh. Parang mga lessons ko sa buhay, ina-apply ko. So, sinishare ko rin sa iba. Kung makinig kayo sa akin, pasalamat kayo. Kung hindi kayo makinig, eh di, bahala ka sa buhay mo. At least, nag-share ako nung na-meet kita. Kiana, you've survived the world of showbiz, tapos nanalo ka rin sa PBB, and then now you're an entrepreneur and happily in love. Anong gusto mong matandaan ka ng mga viewers natin? Or do you have something na gusto mong ibulgar? Yung matandaan ako ng mga tao, syempre lagi nila iniisip, pag Kiana Reeves, malaki boobs, di ba? Dati-dati pa yun, oo. Lagi nilang inaabangan na magpakita ka ng boobs, ganun. So, ano na, parang identity ko na yun. Aha. Dahil way back, ako lang kasi yung malaki. Yes, totoo. Oo. So, ngayon, syempre, naglakihan na sila. So, hindi ba nagiging normal? Ano yung naglakihan na? Nagiging normal na lang yung pananaw Correct. kanina ng mga... Correct. Di, the reality, real talk, yun talaga yung impression nila sa akin na pag nakita nila ako, baba agad ang tingin. Yes. Kasi inisip nila yung boobs. Ganun. So, maliban doon, kasi gusto ko na sanang paliitan to eh. Eh, sabi nila, huwag mo palitan yung wala nang Kiana Reeves Kiana, kumalit. yeah. Oo. Imagine maglalakad ka sa kalsada. Lahat nakatingin. Tapos, Kiana Reeves, ang nakita, lagi nilang iniisip yung malaki boobs. Ay, yung nangyari kay Kiana. So, hindi na, wala na daw Kiana Reeves. Kasi sabi ko, sige na nga, hindi na natin to pakialaman. Siguro yung maliban dun sa boobs na yun, ha? Siguro may ano nila sa akin, yung the way ako nagsasabi ng totoo. Totoo. Oo. Kasi, kahit dati-dati pa, pag ako nagsabi, tapos na yung usapan eh. Wala nang kadugtong. Kasi ano pa sasabihin nila? Tinapos ko na yung kwento eh. Parang ganun. Kaya minsan inaantay nila ako magsalita. Kasi gusto nila malalaman yung totoo. Pag ako na nagsabi, ay wala na sila pakialam kung anong lalabas sa Correct. news. Eh, nandun na yung sinabi ko. Parang ganun. Kiana, last question. Ay, last na? Kung Ano ba meron yun? kang gustong ibulgar, ano to? God. Virgin pa ako. Kiana, thank you. Wala. Thank you so much. Nag-enjoy kami. Sobrang beten. Kailangan mong bumalik. Oo, kaya nga eh. Yung coffee shop namin, kung magawi po kayo dito sa QC, yung coffee shop po namin, Celeb Cafe, sa 17B, importante po yun kasi naliligaw kayo sa Waze. 17B, Scout Ibordolasa Street, Sacred Heart, Quezon City. Yung Sacred Heart kasi malapit kami sa simbahan. So, Yes. May simbahan doon eh. yes. Oo. So, mga gusto yung mga Filipino food yun, may silog kami doon, tsaka pizza. Thank you everyone. Thank you sa Thank ibulgar. you. Thank you, thank you. Ibulgar mo. Oo, na-invite niyo ako dito. Thank Thank you. you. Thank you, thank you. Sa mga viewers. Thank you. Bye. Bye.